May masamang plano ang China na patayin ang bawat negosyo sa United States of America, pero napigilan ito kagabi. Nitong mga linggo, habang nakikipagnegosasyon ang CCP ng trade deal sa United States of America, palihim nilang kinikidnap ang ibang bansa para itigil ang pag-export sa Estados Unidos. Alam lang natin ito dahil isa sa mga bansang ito ay ibinahagi talaga ang mga sulat ng pananakot sa administrasyon ni Trump. Ayon sa sulat na ito, nais ng China pabagsakin ang bawat negosyong Amerikano sa Nobyembre 1, 2025. Ang nakakakilabot na tanong ay kung bakit iniisip ng China na kaya nilang subukan ang ganitong bagay. Ang sagot dyan ay nasa kanilang matinding monopolyo sa isang mahalagang sektor na dati namang pinamunuan ng United States. Kita mo, mga sistema ng depensa, paggawa ng semiconductor, pagmamanupaktura ng sasakyan, at pangangalaga sa kalusugan. Hindi gagana ang lahat ng iyan kung walang rare earth elements. Nakakagulat, kahit tawag silang rare, hindi naman talaga sila ganoon kakonti, pero hindi sila pwedeng gamitin agad-agad. May sikreto sa pagpapalabas ng kanilang kapangyarihan na nabuksan na ng China. Ang rare earth elements ay 17 metallic elements na kalat sa crust ng mundo. Sa kabila ng pangalan nila, mas marami pa sila kumpara sa ginto, platinum, o tanso, di tulad ng langis o natural gas, na kailangan ng mahal at komplikadong seismic studies para mahanap. Mas madaling matukoy ang rare earth deposits dahil matatagpuan ito sa iba't ibang bato, lupa, at buhangin. Ang kaibahan nila ay sa natatanging katangian. Ang rare earth element ay mas malakas ang magnetismo, kakaibang liwanag, at mas matibay sa init kaysa karaniwang metal gaya ng bakal, tanso, o aluminyo. Mahalaga ang kanilang papel sa makabagong teknolohiya. Mahirap silang palitan dahil sa gamit nila mula sa malalakas na magnet sa dekuryenteng sasakyan, wind turbine, phosphor, screen, at mga katalistas sa industriya. Dahil dito, makikita ang rare earth element sa wind turbine, smartphone, microwave, wireless network, submarino, fighter jet, at sasakyan. Ang lakas ng China bilang superpower ay dahil sa malawak nilang paggamit ng rare earth elements. Ang pangunahing gamit ng rare earth elements ay sa paggawa ng matitibay at heat-resistant na magnet na mahalaga sa electric motor. Kayang tiisin ng mga magnet na ito ang matinding init at pag-vibrate. Kaya bagay sila sa mga sasakyan. Kahit ang mga sasakyang pinapagana ng gasolina ay nangangailangan ng rare earths para sa mga pollution filter, exhaust sensor, electric motor, at pati na rin sa mga speaker. Mas kailangan pa ang mga hybrid at dekuryenteng sasakyan. Sila ang pinakakailangan. Siguro alam mo na kung sino ang namumuno sa mafia ng mga dekuryenteng sasakyan. Tama. Ito ay China na nakabenta ng 427 milyong dekuryenteng sasakyan. Nalampasan na ng BYD ang Tesla bilang pinakamalaking tagagawa ng dekuryenteng sasakyan sa mundo. Tinapos ang pamamayani ng Tesla sa industriya. At hindi lang BYD ang gumagawa nito. Ang Geely, NEO Xpeng, SIAC Motors, at Great Wall Motors ay seryosong pandaigdigang kakumpetensya na nagbibigay ng matinding laban sa mga tatak ng Amerika, Hapon, at Europa. Bakit? Dahil nag-aalok sila ng mas magandang performance, mas mahusay na efficiency, at mas mababang presyo. At ang nakatagong bentahe, mga rare earth element. Noong 2000 at 24 mahigit 60% ng lahat ng electric vehicles na nabenta sa buong mundo ay gawa sa China. At ang mga rare earth elements, ang game changer sa likod ng dominasyong ito. Pero hindi kasing laki ng iniisip mo. Ang karaniwang electric vehicle ay gumagamit ng humigit kumulang 1.5 kilo ng rare earth magnets kada sasakyan, na katumbas ng mga 75 gramo kada kilowatt ng kapangyarihan. May mga electric vehicle na gumagamit ng hanggang 4 kilo ng rare earth magnets o 15 gramo kada kilowatt. Kaya tinatayang 4 na libra ng rare earths na nagkakahalaga ng 50 hanggang 200 lang ang ginagamit ng isang sasakyan. Hindi ang bilang ng bawat sasakyan ang problema. Ang problema, kung walang rare earths, hindi mo talaga magagawa ang sasakyan. Dito na nanalo ang China sa pagiging dominante. Hindi naman bihira ang REEs, pero may simpleng dahilan kung bakit nabigo ang iba at nagtagumpay ang China. Maraming REEs ngunit mahirap iproseso mula sa mga deposito.
Bukod pa rito, napakakomplikado ng proseso ng paghihiwalay at pagpipino ng mga ito. Kailangan nito ng espesyal na teknolohiya, mamahaling kagamitan, at nakalalasong kemikal. Kombinasyong iniiwasan ng maraming bansa dahil sa gastos at panganib sa kalikasan. Diyan pumasok at namayani ang China. Tulad dati, binaliwala ng China ang isyung pangkalikasan at ginamit ang kakayahan nitong magpalaki ng produksyon ng malawakan. Ngayon, matindi na ang monopolyo na ito. Noong 2025, kontrolado ng China ang 70% ng rare earth processing, 69% ng ore production, 85% ng purified light rare earth elements S, at 100% ng heavy rare earth elements refining sa mundo. Ibig sabihin, kontrolado ng China hindi lang ang rare earth industry, kundi pati buong value chain mula minahan hanggang motor. Dahil dito, nagkakaroon sila ng malaking kapangyarihan sa global supply chain. Hindi lang binebenta ng China ang mga yamang ito, kontrolado rin nila ang mga paraang kayang pahintuin agad ang industriya. At kung sa tingin mo, kailangan pang maintindihan ng mas maraming tao ang ganitong uri ng kapangyarihan, pindutin mo na ang like at subscribe. Nakakatulong ito na maikalat ang mga kwentong tulad nito lampas sa algorithm at sa katahimikan. Bago pa sakupin ng China, Estados Unidos ang namayagpag sa rare earth market noong ikalawang kalahati ng ika-20 siglo, hindi nakataka-taka, di ba? Noong 1900, 49 natuklasan ng mga explorer ang malaking deposito sa Mountain Pass, California. Noong 1900 at 6 na PUDs naging pangunahing tagapagtustos ng rare earths ang minahan, lalo na ng Europeum na nagbigay daan sa color television. Dahil sa rare earth, nagkaroon ng medical scanner, laser, fluorescent na ilaw, at microchip. Kaya naging mahalagang yaman ang Mountain Pass para sa depensa at teknolohiya ng United States. Habang nagmimina ang Amerika, tahimik namang pinag-aaralan ng China ang teknolohiya ng United States. Simula dekada 1900 at 60 at bumisita pa ang mga ehekutibo nila sa Mountain Pass. Dahil sa murang kuryente at maluwag na batas, nagtayo ang China ng infrastruktura para sa rare earth. Hindi lang minahan kundi pati refinery at research lab. Noong una, magulo ang industriya sa China dahil sa daan-daang maliliit at di-reguladong kumpanyang naglalaban sa presyo. May estratehiya ang Beijing sa likod ng mga pangyayari. Pagsapit ng dekada 1980, naungusan na ng China ang United States sa mga patent at pananaliksik tungkol sa rare earth. Noong 1983, naghain ito ng kauna-unahang patent para sa rare earth elements. Sa loob ng 14 na taon nalampasan nito ang United States na nagsimula pa noong 1950 noong 1985, tumaas ang rare earth mining ng China mula 8,500 hanggang 48,000 tonelada at lumago ang bahagi nito sa mundo mula 21.4% hanggang 60.1%. Samantala, sa United States, nagsimulang magkagulo ang mga bagay-bagay. Noong 1980 maling nailagay ang rare earth sa parehong regulasyon ng thorium na bahagyang radioactive. Nagdulot ng regulatory nightmare ang desisyong iyon. Kaya mas mahal bigla ang pagmiminya at pagproseso. Sobrang daming papeles at red tape. Kaya abala sa maraming kumpanya. At kung hindi pa sapat iyon, isa pang sakuna ang tumama sa Mountain Pass. Noong 1977, ilang beses tumagas ang radioactive na basura sa Mojave National Preserve. Ang may-ari ng minahan, ang Moly Corporation, ay naharap sa kasong legal at isara ang kanilang processing plant. Makalipas lamang ang isang taon, noong 1978, nakita ito ng China bilang malaking oportunidad kaya gumawa sila ng malalaking hakbang. Pinatindi ng China ang produksyon sa Bionovo, minahan ng rare earth sa Inner Mongolia na may 40% ng global reserve. Binahan nila ng murang rare earths ang pandaigdigang merkado, kaya nagsara ang mga kakompetensya sa kanluran. Kasama ang Moly Corp, isinara ng mga refineria ng Aleman at Hapon ang kanilang planta sa United States at lumipat sa China. Pero hindi lang sa presyo na nanalo ang China, kinukuha rin nila ang teknolohiya. Isa sa pinakamalaking nagbago ng laro ay ang kasunduan ng Magna Quinch. Ang Magna Quinch, isang division ng General Motors, ay nilikha para gumawa ng neodymium magnets, ang pinakamalalakas na permanenteng magnet na mahalaga sa electric motor.
Noong 1988 nabenta ang Magna Quench sa grupong konektado sa pamilya ni dating leader ng China Deng Xiaoping. Pagsapit ng taong 2000, isinara ang buong pasilidad sa United States at inilipat sa China. Parang panalo ito para sa China, di ba? Ang dominasyong ito ay may di nakikitang pangit na bahagi. Ang monopolyo ng China sa rare earth ay nag-akit ng mga manufacturer at nagdulot ng pinsala sa tao at kalikasan dahil sa walang kontrol na pagmimina, toxic na basura at matinding polusyon. Naging sakuna sa kalusugan ng publiko ang produksyon ng rare earth. Noong 2000 may 247 cancer village sa China, karamihan sa mga lugar ng pagmimina. Ang pagiging dominante sa rare earth ay kapalit ang buhay ng tao. Kaya nagsimulang kumilos ang Beijing. Nagpatupad ang China ng kota sa produksyon at export. Hindi lang para mabawasan ang polusyon, kundi para rin higpitan ang kontrol sa supply at itaas ang halaga ng pagpoproseso sa bansa. Nagkaroon ng dalawang antas ng presyo dahil sa kota na ito. Mas mura ang rare earth sa loob ng China, pero mahal at limitado kapag iniluluwas sa ibang bansa. Pero nagkaroon pa ng isa pang hindi inaasahang epekto. Ang mga kota ay nagpasimula ng isang lumalagong industriya ng smuggling. Noong mid-2000 tinantiyan ng mga analyst na 30% ng rare earth export ng China ay illegal na naipupuslit para sa lumalaking demand ng Japan at United States. Noong 2012 inihalin tulad ng Chinese media ang industriya ng rare earth sa drug trafficking at sinabing 2 uri lang ng tao ang kayang humawak ng rare earths. Isang taong kakalabas lang ng kulungan at isang taong kayang magpalaya ng tao mula sa kulungan. Lahat ng hindi takot mamatay at matataas na opisyal ay kasali. Nang may butas na natuklasan, binago ng China ang estratehiya nila. Imbes na limitahan ang inaangkat, pinili ng China kung aling kumpanya lang ang pwedeng mag-operate at hinigpitan pa ang kontrol sa industriya. Naglunsad ang mga autoridad ng China ng kampanyang 1+5 para paliitin ang industriya ng rare earth at gawing 6 na higanting kumpanya lang ang matitira. Tinawag ito ng mga opisyal na lihim na digmaan kontra iligal na produksyon. Mula 2011, nagsagawa ang mga panlalawigang autoridad ng biglaang inspeksyon sa mga minahan. Kinumpiska ang iligal na ore at byproducts at winasak ang iligal na pagmimina kung kinakailangan. Pagkalipas ng 4 na taon, idineklara ng China ang tagumpay. Maraming maliliit na kumpanya ng pagmimina at pagpipino ang ipinasara at ang natira ay pinagsama sa 6 na malalaking korporasyong karamihan ay pag-aari ng estado na tinawag na Big Six. Ngayon, makokontrol na ng Beijing ang parehong supply at presyo ng rare earths. Pinagtitibay ang walang kapantay na dominasyon ng China sa pandaigdigang merkado at gumana ng perpekto ang estratehiya. Napilitan ang mga kumpanya sa buong mundo na ilipat ang produksyon at pakikipagsosyo sa China para makaligtas. Hindi lang mura ang paggawa, kaya pumunta si Tesla sa China. Nagtayo rin sila ng malaking gigafactory sa Shanghai noong 2020. Kailangan nito ng unlimited na access sa neodymium at dysprosium, 2 rare earth na gamit sa electric vehicle motors. Simula noon, pumirma na si Tesla ng mga pangmatagalang kontrata sa mga kumpanyang Chino. Hindi lang para sa mga magnet, kundi pati na rin sa lithium. At hindi lang sila ang gumagawa nito. Ang Apple, General Motors, Volkswagen, Siemens, at Hitachi ay naglipat ng paggawa. Nakipagsosyo o nagpapanatili ng supply lines sa China. Hindi pwedeng ipagpaliban ang access sa rare earth. Ginamit din ang estratehiyang ito sa Japan, kung saan ang China ang pangunahing tagapagtustos ng purified REEs. Dahil sa paghigpit ng supply, napilitan ang mga gumagawa ng magnet sa Japan na ilipat ang produksyon sa China. Kaya nakuha ng Beijing ang natitirang teknolohiya ng advanced magnet noong early 2000 at 10C. Ngayon, bihira nang mag-export ang China ng mga hilaw na materyales. Sa halip, pinapataas nila ang halaga nito sa pamamagitan ng paggawa ng mga natapos na produkto mula sa mga iyon, mga magnet, dekuryenteng motor, baterya, at buong dekuryenteng sasakyan. Noong 2000 at 1972% ng rare earth permanent magnet sa mundo ay gawa ng China. Ngayon, seryoso na itong gumagawa ng dekuryenteng sasakyan at lumalawak sa merkado ng Europa. Isipin mo iyon. Kung isang bansa ang may buong kontrol,
mula sa hilaw na materyales hanggang sa pinoong produkto, sa isang grupo ng mga mineral na mahalaga sa bawat makabagong teknolohiya. Gaano kaya kadelikado nilang magagamit ang kapangyarihang iyon? Sa katunayan, napatunayan na ito ng China. Noong 2010, bumangga ang bangkang pangisda ng China sa 2 barko ng Japanese Coast Guard. Nang hulihin ng Japan ang kapitan, gumanti ang Beijing. Itinigil ng China ang lahat ng pag-export ng rare earth sa Japan. Hindi lang sa loob ng ilang araw o linggo, kundi sa loob ng 2 buong buwan. Kasabay nito, binawasan ng Beijing ng halos 40% ang kanilang global na quota ng pag-export ng rare earth elements. Nakagulat ang resulta. Biglang tumaas ang presyo ng rare earth, nagkagulo ang mga pabrika, tumigil ang supply chain, at kumalat ang takot sa mundo. Ang presyo ng dysprosium oxide ay tumaas mula $71 kada kilo noong Enero, 2,000 hanggang 2,300 at 77 kada kilo noong Agosto 2011. Ito pa rin ang pinakamalalang pagkaantala sa rare earth market. Unang beses, kinaharap ng United States, Japan at European Union ang isang mabigat na katotohanan. Pwedeng gamitin ng China bilang sandata ang rare earths anumang oras. Ang dominasyon ng China sa rare earths ay hindi lang industrial na kalamangan, kundi sandatang geopolitical din. Ang krisis noong 2010 ang nagtulak sa United States, European Union at Japan na kumilos. Nagsampa sila ng kaso sa China sa World Trade Organization, kaya napilitang alisin ng Beijing ang export quotas sa rare earths. Mahigit 1 dekada na ang lumipas at mas gumulo pa ang pandaigdigang geopolitika. Iba na ang China ngayon kumpara noong 2010. Hindi na interesado ang Beijing sa mga international na organisasyon, patakaran sa kalakalan, World Trade Organization o diplomasya. Walang pakialam ang China. Lalo pang lumalala ang tensyon sa kalakalan nila sa ibang bansa. Noong 2023, hinigpitan ng Beijing ang export ng mahalagang mineral at materyales para sa chips, depensa, at high-tech na produkto. Ipinagbawal din nito ang pag-export ng rare earth refining equipment, teknolohiya, at intellectual property. Maraming bansa ang kulang pa sa kaalaman o kakayahan para gawin ito mag-isa. Hindi lang ito tungkol sa ekonomiya. May pangamba na ang export ng rare earth ay posibleng magpalakas ng militar ng ibang bansa. Ito'y bahagi ng maingat na pagpapalakas ng impluensya ng China. Hindi naman talaga limitado ang supply ng rare earths, pero sinisiguro ng China na hawak nila ng buo ang kontrol sa kung anong meron sila. Pagkatapos, noong ika-4 ng Abril 2025, inanunsyo ng Beijing ang ganap na pagbabawal sa pag-export. Sa 3 linggo, tumaas ng 40% to 65% ang presyo ng rare earths. Industriya ng sasakyan ang pinakatinamaan. Nagsara ang mga planta sa Europa. Itinigil pa ng Ford ang paggawa ng Explorer sa pabrika nila sa Chicago dahil ito ang katotohanan. Hindi ka makakagawa ng modernong sasakyan nang walang rare earths. Nasa bawat motor, bawat baterya, bawat sensor ang mga ito. Sa Hunyo 2025, nagparamdam ang Beijing na pwede nang luwagan ang mga restriksyon. Ayon sa mga ulat, nagsimulang magbigay ng lisensya ang pamahalaan ng China sa ilang piling supplier. Agad inangkin ni Pangulong Trump na tapos na ang kakulangan. Pero ayon sa eksperto, pansamantalang solusyon lang ito. Mag-e-expire ang mga lisensya sa pag-export sa loob lamang ng 6 na buwan. At walang nakakaalam kung magtatagal pa ang solusyon pagkatapos nito. Nagdulot ang mga restriksyon ng matinding pagkaantala sa supply. Ayon sa mga eksperto, ilang buwan pa bago bumalik sa normal ang daloy ng mga magnet dahil sa libu-libong lisensya na naghihintay ng apruba. Lalong lumalala ang relasyon ng United States at China dahil sa taripa, digmaang kalakalan at mineral na restriksyon. At hindi naman lingid sa kaalaman ng buong mundo ang pagiging dominante ng China. Maraming bansa ang naghahanap ng solusyon. Ngunit iilan lang ang nagtagumpay. Ilang dekada na ang nakalipas. Isa ang Pransya sa mga pangunahing bansa sa paghihiwalay ng rare earth dahil kay Grand Polyeng na ngayon ay tinatawag ng Solvay. Noong 1972, dahil sa presyur sa ekonomiya at mahigpit na regulasyon, napilitan ang planta sa La Rochelle na limitahan ang operasyon sa ilang espesyalisadong gamit lang. Magandang balita, inanunsyo ng Solvay noong Mayo 2022 na muling sisimulan nila ang paghihiwalay at paglilinis ng rare earth para sa mga magnet. Ang tunay na hamon ay kayang manipulahin ng China
ang presyo sa mundo. Kahit kailan nila gusto, maaari nilang punuin ang merkado ng murang rare earths o magdulot ng artipisyal na kakulangan. Kaya hirap umasenso ang mga bagong proyekto sa ekonomiya. Bakit nagdadalawang isip ang mga pribadong mamumuhunan mag-invest sa bagong planta? Umaangkat pa rin ang Amerika ng malaking bahagi ng rare earth elements mula China. Kahit unti-unting bumababa mula sa halos 80%, malaking problema ito para sa Estados Unidos. Hindi lang umaasa-amas ang United States auto at artificial intelligence industry sa rare earths, kundi pati ang sektor ng depensa ay hindi gagalaw kung wala ito. Hindi mapapalitan ang rare earths sa modernong gamit militar, gaya ng F-35 Jets Virginia-class submarines, Tomahawk missiles, radar, drones, at smart bombs. Halimbawa, mahigit 700 libra ng rare earths ang nasa bawat F-35 jet. Ang Arleigh Burke-class destroyer ay kailangan ng 5,200 libra at ang Virginia-class submarine ay gumagamit ng 9,200 libra ng rare earths. Nahuhuli ang United States sa paggawa ng teknolohiyang pandepensa, habang mabilis namang pinalalawak ng China ang produksyon ng bala at nakakakuha ng makabagong sandata ng 5 beses na mas mabilis kaysa United States. Nakakagulat, hindi ito sinabi ng opisyal ng China, kundi ng dating United States Air Force opisyal. At ang pinaka-nakababahalang katotohanan ay ang China ay naghahanda na may kaisipang pangdigmaan. Bago pa ang bagong export ban, hirap na ang United States defense industry dahil sa limitadong kapasidad at kakulangan sa pagpapalawak ng produksyon para tugunan ang demand. Dahil dito, lalo lang lalawak ang agwat at bibilis ang paglakas ng militar ng China kumpara sa Estados Unidos dahil sa dagdag na paghihigpit sa rare earths. Nag-iimbak ang United States ng mahahalagang mineral na sapat sa 4 sa 5 taon para hindi ito magamit bilang sandata ng ibang bansa, pero hindi sapat ang imbakan, lalo na kapag mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya at merkado ng dekuryenteng sasakyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ginagawa ang paghihiwalay ng heavy rare earth sa Estados Unidos. Pero hindi ibig sabihin na hindi ito mangyayari sa hinaharap. Dahil handa na ang mga plano at handa na ang United States na tapatan ang China. Sa 2024 National Defense Industrial Strategy, layunin ng Department of Defense na magbuo ng kumpletong mine-to-magnet rare earth element supply chain pagsapit ng 2027. Kaya na bang matugunan ng United States ang depensa nito nang hindi umaasa sa China? Simula 2020, naglaan ang Department of Defense ng higit 439 milyon para sa lokal na supply chain. Noong 2020, binigyan ng Pentagon ang Mountain Pass Materials ng $76 na milyon para magtayo ng Light Rare Earth Separation Facility sa Mountain Pass, California. At noong 2022, dagdag na $35 milyon para sa Heavy Rare Earth Processing Plant. Ito ang unang pasilidad ng ganitong uri sa United States na pinagsasama ang pagmimina, paghihiwalay, pagpipino, at paggawa ng magnet. Pero kahit sa buong kapasidad nito, makakagawa lang ang Mountain Pass Materials ng 1,000 toneladang NdFeB neodymium magnet sa 2025. Mas mababa pa sa 1% ng 100 at 38,000 tonelada na ginawa ng China noong 2018. Suportado rin ng Pentagon ang Rare Earth United States subsidiary ni Lina sa pamamagitan ng malalaking grant. 304 na milyon noong 2021 para sa isang Light Rare Earth Element Separation Facility at $120 milyon noong 2022 para sa isang Heavy Rare Earth Elements Processing Plant. Mahalaga ang mga hakbang na ito, ngunit malayo pa rin ang United States sa pagkakaroon ng independent na mine-to-magnet supply chain. Kahit ang United States of America Rare Earths na maglalabas ng unang dysprosium oxide sample sa 2025 ay nasa laboratorio pa lang ang operasyon, hindi pa full-scale na production. Sa hinaharap, mas mahirap mabasag ang monopolyo ng China dahil agresibo itong kumokontrol sa lahat. Halos lahat ng ginagamit at hindi pa nagagamit na reserba ng rare earth sa buong mundo. Hawak nito ang pinakamalaking rare earth reserve sa mundo. Ang Inner Mongolia at Katimugang China ay may tinatayang 44 na milyong metriko tonelada ng rare earths, halos 48% ng reserba sa mundo. Pero hindi lang sa sarili nitong reserba umaasa ang China. Ang Shanghai Resources,
isang kumpanyang Tsino, ng rare earth na bahagyang pag-aari ng Estado, ay nagmamay-ari ng 70% ng Vietnam Rare Earth Company at may malaking bahagi sa mga proyekto sa Australia, Tanzania, Vietnam at Canada. Naroon din ang Rare Earth Group ng China, China Rare Earth Group, malaking kumpanya mula sa pagsasanib ng China Minmetals, Chenalco Rare Earth at Southern Rare Earth mula 2000 at 21 hanggang 2024. Ang CREGI kumokontrol ng mahigit 50% ng heavy rare earth production sa China, kaya pangunahing manlalaro ito sa global supply. Ang mga kumpanyang pag-aari ng Estado tulad ng China Minmetals at China Non-Ferrous Metal Mining Corporation ay bumibili rin ng mineral na ari-arian sa ibang bansa. Hindi lang rare earths, kundi pati tanso, nickel, kobalto at marami pang iba. Kaya bahagi ito ng pangmatagalang estratehiya ng China na mangibabaw sa pandaigdigang yaman mula sa hilaw na mineral hanggang sa mga pinong high-tech na materyales. Kung gusto mong maintindihan ang lakas ng papel ng rare earths sa geopolitics, magandang halimbawa ang Myanmar. Ang Kachin sa hilagang Myanmar ay mayaman sa heavy rare earth elements gaya ng dysprosium at terbium, mahahalagang mineral para sa electric vehicle motors, high-tech magnets, defense at aerospace. Simula ng kudeta militar noong 2021, tumaas ang ilegal at hindi reguladong pagmimina sa rehiyong ito. Pinapalakas ng pera mula sa rare earths ang Kachin Independence Army at ang militar na kaalyadong Border Guard Force sa magkabilang panig ng labanan. Noong Oktubre 2024, sinakop ng Kachin Independence Army ang Chipui at Panghua, mga bayang mayaman sa heavy rare earth deposits. Mahalaga ang dysprosium at terbium sa electric vehicle wind turbines at advanced defense technologies. Kaya nakita ng China ang oportunidad at agad kumilos. Sinara ang mga tarangkahan sa Yunnan Corridor at pinatigil ang padala ng rare earth mula Myanmar. Pagkatapos ay dumating ang ultimatum. Itigil ang opensiba o harapin ang pagbabawal sa pagbili ng rare earth. Umabot ng ilang buwan ang mga pag-uusap. Noong Disyembre 2024, isang lihim na pagpupulong sa Kunming ang nagbago ng laro. Nagpatupad ang KIA ng 20% buwis sa export ng concentrate na tinutulan ng mga Chinese na mamimili. Noong Abril 2025, nagkasundo ang dalawang panig sa presyong 3,000 at 50,000 yuan bawat tonelada. Nagpatuloy ang kalakalan, pero ngayon ay nasa ilalim na ng regulasyon ng KIA. Isang hukbong rebelde ang naging de facto gobernador ng mahalagang daan ng supply. Mula nang maganap ang kudeta sa Myanmar noong 2000 at 21 sumabog ang pagmimina ng rare earth sa Kachin. Tumaas ang aktibong lugar ng pagmimina mula 100 at 30 noong 2000 at 20 hanggang mahigit 300 at 70 noong 2000 at 24. Ang Chipui ay may mahigit 2,000 at 500 nakalalasong leaching na hukay at mabilis ang paglaki nito. Noong 2000 at 17,200 at 24 nag-export ang Myanmar ng 200 at 70,000 toneladang rare earths sa China na nagkakahalaga ng mahigit $42 bilyon. 85% nito ay nangyari matapos ang kudeta. Sa ngayon, Myanmar ang nagsusupply ng mahigit 60% ng heavy rare earth imports ng China. Ang kita mula sa export ang nagpapalakas sa digmaang sibil ng Myanmar. Pinupondohan ang milisya, armas, at labanan. Pero para sa China, hindi ito bago. Matagal nang may karanasan ang mga kumpanyang Chino sa pagtatrabaho sa milisya at grupong rebelde sa Afrika. Hindi nila iniintindi kung gamit sa pagsunog ng baryo o pagpapahaba ng digmaan ang pera nila, basta tuloy ang rare earths sa hangganan. Tulad ng Myanmar, may isa pang bansang may malaking di panagalugad na rare earth reserves. Greenland, na tinangkang pagsamantalahan ng China, ngunit hindi pa rin nagtagumpay hanggang ngayon. Napakayaman ng Greenland sa mga rare earth at mahahalagang mineral. At ngayon ay naging isang malaking geopolitical na hotspot. May tinatayang 15 milyong metriko tonelada ng rare earth reserves sa Greenland na nakatuon sa mga proyektong Tanbreez at Kevinfeld. Simula 2000 at 13 pinalakas ng China ang ugnayan sa Greenland at mga likas yaman nito.
Ang unang malinaw na palatandaan ay dumating noong 2000 at 14 nang pumirma ang Greenland Minerals Energy ng isang Memorandum of Understanding kasama ang Non-Ferrous Metal Industries, Foreign Engineering and Construction Company ng China or Non-Ferrous Metal Industries, Foreign Engineering and Construction Company. Layunin nitong magtayo ng integrated na global supply chain para sa rare earth. Nabili ng Shanghai Resources ng China ang 10% shares ng Greenland Minerals Energy, isang estratehikong hakbang dahil ang Kevenfeld site lang ay may humigit kumulang 200 at 70,000 tonelada ng uranium, kasama na ang rare earths. Noong 2018 nakuha ng Shanghai ang kontrata para pamahalaan ang pagproseso at pagbenta ng materyales mula sa Kevenfeld. Nakipag-partner ito sa China National Nuclear Corporation para mapahusay ang paghihiwalay ng rare earth mula sa uranium at thorium. Samantala, sinuwerte rin ang Amerika na secure nito ang Tanbreez Rare Earth Mine, isang proyektong nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 bilyon na sinuportahan ng United States Export-Import Bank at pinamunuan ng Australianong geologist na si Greg Barnes. Nagbibigay ito sa United States ng bihirang pagkakataon sa karera ng mahahalagang mineral. Pero malayo pa rin sa Beijing. Mas mahirap gamitin ang reserba ng Greenland kaysa sa ibang bansa. Ang matindi at nagyelong lupain, pati na rin ang matinding pagiging sensitibo ng rehiyon sa mga isyung pangkalikasan ay nagpapahirap ng husto sa pagmimina. Iyan ang dahilan kung bakit noong 2021 nagpasa ang Greenland ng batas na nililimitahan ang dami ng uranium na pinapayagan sa mga nakukuhang yaman mula sa pagmimina. Itinigil ng hakbang na ito ang malaking minahan ng rare earth sa Timog Greenland na nagpapakita ng kahinaan at hindi tiyak na kinabukasan ng mga proyekto ng rare earth dito. Patuloy na namumuhunan ang China sa Greenland dahil sa isang malinaw na dahilan upang matiyak na hindi magtagumpay ang United States o anumang ibang bansa na makuha ang mga reserbang rare earth na ito. Isa itong klasikong monopolistikong estratehiya, isang matigas na superpower na sinusubukang angkinin ang bawat minahan para wala ng ibang pagpipilian ang natitirang bahagi ng mundo, kundi umasa rito. Ang kontrol sa rare earth elements reserves ay nagpapahirap sa ibang bansa o kumpanya na makipagkumpetensya. Halimbawa, ang India ay may tinatayang 700 at 23 milyong tonelada ng rare earth na reserba. Pero dahil wala silang malaking advanced na industriya ng pagpipino, umaasa pa rin ng husto ang mga kumpanyang Indian sa China o sa mga nire-recycle na materyales. Oo, narinig mo yon? Tama. Para mabasag ang monopolyo ng China, nire-recycle ng India at Japan ang electronic waste para makuha at magamit muli ang rare earths. Noong 2023, 2024 ang India ay nakalikha ng 38 milyong metriko toneladang e-waste. Kaya pangatlo ito sa pinakamalaking tagagawa sa mundo, kasunod ng China at United States. Noong Setyembre 2024 nag-invest ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng United States ng dolyar, 42 milyon sa rare earth salts, isang startup na kumukuha ng rare earth oxides mula sa mga recycled fluorescent light bulbs. Ang pag-recycle ay magastos, enerhiya demanding, at maaring magdulot ng pollution. Kulang pa sa mga refinery at ligtas na sistema ng pag-recycle ang maraming bansa para maging practical ito. Kaya, ang pag-invest sa pagtatayo ng mga industriyang kayang tumayo sa sarili ang pinakamabisa at pinakamainam na paraan para mabasag ang monopolyo ng China. Ang Australia, Vietnam, at Saudi Arabia ay nagsisimula ng maging mahahalagang kalahok sa pagsisikap na ito. Lalo na ang Australia, napakahalaga nito. May malalaking deposito ito ng rare earth at ginagawa na ang kakayahan sa paghihiwalay at pagpino. Maaaring maging unang malaking tagagawa ng dysprosium sa labas ng China, ang Browns Range, na may 2,200 at 74 na toneladang reserba. Kapag nag-operate na, kaya nitong gumawa ng 200 at 79,000 kilo ng dysprosium kada taon, nagamit sa paggawa ng high-performance at heat-resistant na magnet. Gayunpaman, hanggat hindi pa ganap na natatapos ang pagpapatayo ng refinery, mananatiling umaasa ang mga kumpanyang Australiano sa pagpoproseso ng China hanggang hindi bababa sa 2026. May mahalagang deposito ng heavy rare earth ang Saudi Arabia
na bihira at napakahalaga para sa depensa at high-tech na industriya. Para makasabay sa China, kailangan ang aksyon ng gobyerno at malalaking kumpanya. Walang pribadong kumpanya ang papasok dito dahil kayang punuin ng China ng murang rare earth elements products ang global market kapag may sumubok makipagkumpetensya. Isa pang paraan ay bawasan ang pag-asa sa rare earths sa pamamagitan ng pag-develop at paggamit ng pinakamahusay na alternatibo. Bumaba ng 25% ang rare earths na gamit ng Tesla sa electric vehicle motors nila. Nakagawa ang Toyota ng magnet motors na mas kaunting rare earth ang gamit. Nakagawa ang ZF ng mga motor na walang magnet at mabilis lumalabas ang bagong teknolohiya. Ang Neuron Magnetics na nakabase sa Minnesota ay gumagawa ng mga magnet na walang gamit na rare earths. Kasama sa namumuhunan dito ang General Motors, Stellantis at Volvo. Sa katunayan, sumirit ang demand para sa teknolohiyang ito matapos magpatupad ng export controls ang China. Ang magnet ng Neuron ay mula sa bakal at nitrogen na sagana at madaling makuha. Nagtatayo na sila ng planta sa Minnesota na nakatakdang magbukas sa pagitan ng 2,000 at 26 at 2,000 at 27 at may pangalawang pasilidad na 10,000 tonelada na plano para sa 2,000 at 29. Kaya ng pabrika na iyon mag-supply ng magnet para sa milyong electric vehicle sa Hilagang Amerika. Habang wala pang sariling industriya ng rare earth ang Amerika o ibang bansa at wala pang maraming alternatibo sa merkado, nananatiling sentro ng global supply chain ng rare earth elements ang China. Kung mananatiling dominante ang China sa rare earths o may ibang bansang makakahanap ng paraan, panahon lang ang makakasagot.